your old self with its practices. Okay, kapag ang kautusan ay sinabi ng Biblia sa Lumang Tipan, galing sa Lumang Tipan, at inulit sa Bagong Tipan, ibig sabihin that law, yung batas na yan, nagiging absolute. Pag sinabing absolute, it applies at all times, at all people, at all places. Walang taong pwedeng magpasubali niyan. Walang taong pwedeng humarang. Walang taong ninuman bagay, sitwasyon, panahon na pwedeng umadlang sa kautusan na yan. Ibig sabihin, Colossians 3, chapter 3, verse 9, sa pagkakapatiran naman, huwag tayong magsinungalingan sa isa't isa. Kasi, ang sabi niya, hinubad na natin yung mga lumang pagkatao natin. Di ba? Amen ba doon? Amen. Alright. Praise God. Sige po. Next po. Meron tayong mga tinatawag na Aesopians. Si Aesopian, yung mga teachers siguro, mga DepEd teacher, kung sabi ito, no? Ang sabi, honesty is the best policy. Pero, tanungin ko muna kayo. Alam niyo yung, siguro high school pa lang, honesty is the best. Ano ang motto mo? Elementary pa rin. Alam mo motto mo? Ako, honesty is the best policy. Karamihan gano'n ang motto. Pero alam niyo ba kung ilang taon na yan? Kung ilang ano na ang edad niyan? Second, 2,500 years old na po ito. Yung kasabihan na yan, halos magkasinsabay sila ng ating Panginoon nung siya ay nabubuhay sa lupa. 2,500 years old. Ito po yung source ko po, number 3. Yung source ko po, pero hindi diyan galing ng sermon ko. Yung source ko po dito, itong Honesty is the Best Policy, yung 2005 years old, www.words/honesty.html. Yun po yung source ko. Gusto nyo copyin? Pwede nyo kunin, kaya pwede kunin. Bote kayo ngayon, pwede nyo copyin. Okay, next to it. So, ibig sabihin talaga matanda na yung kasabihin, honesty is the best policy. Gano'ng katotoo yan? Malalaman natin mamaya. Meron tayong world statistics. Ano yung world is number 1? 91. 91. Sa Amerika, 91 kasi yung bigas ng 91 eh. Pero yung iba, 91. Confess that regularly don't tell the truth. Yun yung buong mundo yan. 91%, ewan ko kasi last 2 years pa yan, ewan ko baka mas marami na yan, no? 91% confess, sinasabi o umaamin na maraming mga tao hindi nagsasabi ng totoo. Sounds familiar. Right? Okay, number 2, meron pa isa. 20% people can't get through a day without conscious predicated white lies. Simplihan lang natin. Maraming mga taong magaganda ang motibo, magaganda ang layunin, kanya sila nagsisinungaling. Hindi, maganda naman yung layunin ko eh. Maganda naman yung purpose ko eh. Kaya ako nagsinungaling. Ang tanong, did you break it? Did you break the law? Yun ang magiging questions. Okay, next week. Tingnan po natin, let's meditate. Mga kapatid, kayo mismo makakasagot ito. Number 1, saan ba kayo sa mga sinabi ko kanina? Are you somewhere in between? Na ito yung absolute, ito yung batas mo? Are you somewhere in between? Number 2, where do you want to be? Saan nyo ba gusto? Sa gitna, sa absolute ba ng Biblia o sa batas ng tao? Number 3, baka naman ang tamang tanong ay, where does God want you to be? Yung siguro maging focus natin. Saan ba nais ng Diyos tayo maging pagdating sa pagsasabi ng katotohanan? Next week. Okay, meron tayong apat po yan. Try kong matapos yung apat na yan, lalo na yung conclusion. Exciting. Exciting yung conclusion mamaya. Why is truth important? Why is truth important? Alam niyo salitang important? Hirap na ako. Nung nasa call ako, hirap ako magbigkas ng tangan. Important. Yan. Yun yung lagi ko nabibigkas. Pero hindi pa rin eksakto, pero malapit na rin.
important? Why is truth important? Number one, kailangan natin maunawaan ng Genesis chapter 1 verse 26. Ano ba yung sinasabi ng Genesis 1:26? Ang sinasabi niyan, likayin natin ang tao ayon sa ating wangis at ayon sa ating larawan. Yun yung sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 26. Ito yung pinaka-kalagitnaan, yung right, yung tamang core relationship natin sa Diyos at maging sa kapwa-tao natin. Ulitin ko. Ito yung pinaka-basic and foundation, original foundation ng pagkikipagrelasyon sa Diyos at pagkikipagrelasyon sa yung fellow human being po natin. Okay. Next to it. Lying and falsehood are contrary to our very nature. Ano ibig sabihin yan? Lying and falsehood are contrary to our very nature. Kasi kung wangis ka ng God, sino dito magsasabing wangis siya ng God at kalarawan siya? Sino magtataas ng kamay? Tanan. Lahat. Yes, we are all created ng God. Now, ayon sa kanyang wangis, kaya lang sa Diyos, absolute. Hindi pwedeng dampian ng kasalanan. Pero sa tao, relative. Ibig sabihin, may hawig, may resemblance. Created tayo ayon sa wangis ng God, ayon sa kalarawan ng God. Anong ibig sabihin yan? Kung ang Diyos, nagsisinungaling ba ang God? Hindi. Dapat ang tao, ganun din. Hindi marapat ang tao magsinungaling at marapat siyang magsalita ng katotohanan. Ito yung kanyang nature. Kasi nga, yung image and likeness o yung imahe at kalarawan na nasa ating within ourselves ay galing sa Panginoon. Meaning, nature natin magsalita ng katotohanan, nature natin huwag magsinungaling, huwag magpanggap, huwag magkaila. Kasi bawal yun sa pagkatao natin. Kasi God has or had created us in His image and likeness. Amen po ba doon? Amen. Okay, tandaan niyo mabuti. Yung pagsisinungaling at yung falsehood are kabaliktaran sa ating nature. Kaya isipin niyo, just come to think of it. Pag-isipan niyo mabuti. Whenever, pag mag-a-attend ka ng pagsisinungaling, isipin mo ang God. Isipin mo ang sarili mo. Dapat ba? Kailangan ba? Yung dapat at saka yung kailangan, importante question yun. Kailangan ba magsinungaling? Okay. Bago natin i-next yung isang slide, dalawa kasi yung pinagkukunan ng tama at mali. Yung standard. Yung absolute at yung relative. O yung absolutism at yung relativism. Yung absolutism, ito yung mga utos ng Panginoon na hindi pwedeng balik ka rin. Hindi pwedeng pasubalian. Ito yung huwag kang magsinungaling, huwag kang magkigapi sa di mo asawa, huwag kang mag-ipon na hindi sa'yo, etc. Okay. So yun yung absolute. Kung sinabing absolute, walang taong pwedeng umadlang at kung mag-komento doon, wala tayong magagawa. Amen ba doon? Amen. Amen. Good. So yung relativism, ito yung standard ng karamihan ng mga tao, halimbawa sa pagsisinungaling, o thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ang ibig sabihin niyan, pag relativism, pag tama ang motibo mo, okay ang purpose mo, okay lang. Pastor, magsinungaling. Yeah? Sounds familiar? Well, elaborate pa natin ng konti. Next week po. Why is truth important? Romans chapter 3 verse 4. Magiging makatotohanan ng God. God always be true. Pero ang tao, matatagpuan siyang nagsisinungaling o walang katapatan. Romans 3:4. Chapter 3, verse 4. Next week po. Under po ng Division 1, truth is God's attribute. Okay? And then, sunod po natin. Patunayan natin sa Biblia na truth talaga ang God. Attribute niya yung katotohanan. Hindi pwedeng mabahiran ng kasinungalingan. Hindi pwedeng mabahiran ng kalahating katotohanan, kalahating mali. Hindi pwedeng gano'n. God the Son, ang anak ng Diyos, tinawag na the truth. Diba? John 14:6. Kabisado natin, I am the way, the truth, and the life. Yes, except Him. Number 2. Number 2 po natin is Holy Spirit, yung sa ating Espiritu.
tinawag siyang Spirit of Truth. John 16:13. Nakita niyo po yan, number 3. When God speaks, kapag nagsasalita ang Diyos, ang kanyang mga salita ay katotohanan. John 17:17, Titus 1:2, Hebrews chapter 6 verse 18. Yun yung mga basis na ang Diyos nagsasalita sa kanyang mga salita na may katotohanan. Nakita niyo? May nakita ba kayong kalahati doon? May naman kayo nakita kalahati? Wala. Laging katotohanan, maling... Wala. Absolute po yan. Next week po. Okay, lie is Satan's attribute. Ito yung kabaligtaran. Next week. Pag-aralan natin. Satan is the father of lies and liars. Pakakatandaan natin mga kapatid. Ito lang. Kapag mag-deliberate, ang tawag dito, kapag mag-intention ka na magsinungaling, bata ka man, basta nasa stage na ng accountability, adult ka man, beyond sa pagiging adult, yung mga granny, pag sinabing granny, yung mga gurang na tinatawag natin, di ba? Tama ba yung word ko, Pastor? Gurang? Yung matanda, no? Tama ba? Okay. Pero sa wikang Banyaga, mga grannies natin, lolo, lola, yun, no? Kasama rin sila doon. So, ibig sabihin, kapag mag-iisip tayo at magtatangkang magsinungaling, tatay siya nakasinungaling yan Tapos gagawin mo magsinungaling? Gagawin mo magkaila? Nagsekreto ko nga, pero hindi mo naman mamaya pag-usapan natin yung mga secret na yan. Okay, si Satan is the father of lies and liars. Kapag ka mag-iisip ka, hindi mo pa ginagawa, naku, huwag mo nang gawin. Kasi ang pagsisinungaling ay parang sinabing anak ka ng Diablo, anak ka ng Satanas. Ako, china-challenge, even myself, china-challenge ko po kayo na kung mag-a-attempt kayo magsinungaling, erase it. Huwag na rin yung tuloy. Huwag na rin yung tuloy. Basta mali yung pagsisinungaling at all times, absolutely mali po yun. Kapag ka pinagpatuloy mo samantalang alam mo na mali ang magsinungaling, ano mangyayari? Parang anak ka ng Diablo. And the Bible says so. Next to it po. John 8:44, whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature. Yun po yung kaligtasan ng Satan. Kapag siya ay nagsasalita, walang katotohanan sa kanya. Kasinungalingan sapagkat siya ay ama ng mga kasinungalingan. Next to it. Number 2 na. Wow. What is a lie? Next, sister. Tandaan natin, napag-aralan natin, ang pagsisinungaling ay laging mali. Meron bang kalahating mali? May kalahating tama? Wala. Okay, lying is always wrong. Next to it po. Ano ba yung nagsasandi o nagme-make para sabihin kasinungalingan? Pag-aralan natin. Next to it. Lie is any behavior that is deliberately intended to deceive someone else. Kapag ka iisipin mo magsisinungaling, hindi sinasadya. Yun ay sinasadya kasi ang pagsisinungaling na gagaling mo na sa isip mo, it will fall down or it will go down to your heart. Kapag inattempt mong gawing action, yung plano mong magsinungaling, eto yun. Sinasadya mong dayain yung nanay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung tatay mo, yung kamag-anak mo, yung kapitbahay mo, yung BFF mo, sino man yun, whoever else, na malapit sa puso mo. Kapag ka sinadya mo, o kapag nagsinungaling ka, ay sinasadya yun kasi nanggaling sa mind, it will go down to your heart, and sometimes it feels good na magsinungaling. Yun yung tinatawag nating bahagi na tinatawag nating nagkakasala na pagsisinungaling. Next to it, number 2 po. Thank you. Lie is the deliberate misrepresentation of one judges in his own mind to be the truth. Okay, parang ang simple kasing definition ng kasinungalingan. Sabihin totoo, kapatid, ang kabaligtaran nun ay kasinungalingan. Halimbawa, yung sabi niya yes, sabi niya brother ko, pero dapat pa rin sabi niya no. Pero sinagot niya yes, nagkasala pa siya. Yes, pero ganito yun. Yun yung number 1.
Pero yung number 2, medyo mahirap maunawa ng konti, no? A lie is deliberate misrepresentation of what one judges in his own mind to be the truth. Ulit si Brother Bong. Brother Bong, tayo po kayo. Para lang maunawaan natin ito. Kailangan ko ng dalawang kabataan. Si Billy, okay na, Billy? Hindi ka na, Billy po. Billy, sige, dito ka. You would not speak, hindi po kayo mag-speak. Maganda na kayo dito, parang illustration ko. And then, sino marunong mag-basketball? Pastor Charlie. Sige po. Apat kami. Magpipinsan kami. Okay, lahat kami Kristyano. Para lang makuha natin yung definition ng number 2, mahirap kasi yan eh. At minsan hindi natin alam. Ako rin, noong una hindi ko alam yun. Okay, di ba ba? Si Brother Bong ang marunong mag-basketball. Araw-araw, walang araw hindi naglalaro ng basketball. Araw-araw naglalaro siya ng basketball. Pero kapatiran yan, lahat. Kaming apat magpipinsang kapatiran. Tapos, ganito yung scenario, dumating ang Sunday, dahil alam natin si Brother Bong naglalaro ng basketball. Ngayon, nung naglalaro siya ng basketball, nagpaalam siya sa amin na lalabas muna. Pero totoo, take note, hindi namin alam kung saan siya pupunta. Pero nasa imagination namin na maglalaro siya ng basketball. Tama? Amen. Okay. So, ang mangyayari nito, Sunday, dumating yung Sunday, dapat dadalo kami lahat ng magsamba. Tama ba yan? Yes. Okay, ganyan ang ginagawa natin. Ngayon, pagdating namin tatlo, ni Billy at ni Pastor Charlie at ako, pagdating namin sa church, yung nanay ni Brother Pong nagtanong sa akin. Asan si Pong? Hindi nyo kasama, pagsamba ngayon na. At sabi naman niya, ni dito ka Billy pala. Okay. Ang sabi ni Billy, ay, tita, naglaro po siya sa basketballan. Totoo ba yan? O nagkasala ba si Billy ng pagsisinungaling? O hindi? Nagkasala. Okay. Kasi hindi nakikita. Napatunayan niyo ba na si Bong ay naglalaro ng basketball? Hindi. Hindi. Okay, pero totoo naglalaro yung araw na yun, Sunday ng basketball. Kasi lahat namin, imagine namin, naglalaro, araw-araw talaga iniisip na naglalaro siya ng basketball. Kaya lang, nagtanong yung nanay, again, ulitin ko sa akin, sumagot si Billy, sabi niya, ay, tita, naglalaro po siya ng basketball. Ang tanong, nagkasala pa siya ng pagsisinungaling? Yes. Yung kasala. Pero totoo bang naglalaro? Yes. Pero nakita ba niyang Hindi. naglalaro, nakita ba niya ng mata sa mata? Si Bong naglalaro ng basketball? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, yung isang bagay na definition, salamat po. Na hindi mo nakikita. Yung isang bagay na kaulugan ng pagsisinungaling, bagamat totoong ginagawa niya, pero hindi naman nakita ng mata mo, Tama. at sinabi mo sa ibang tao, pagsisinungaling po yun. Naman niyo po? Opo. Madali lang, ano? Gets na gets. Imin ako doon. Kasi sa ibang local, medyo nahirapan sila ng una. Ibang local din. Pero dito, agad, nakuha, no? So, ibig sabihin yun yung tinatawag nating lie is the deliberate misrepresentation. Kahit hindi mo nakikita, pero sinabi mo, pero talagang ginagawa niya, sinabi mo, wala kang witness, hindi mo siya nakita, diniliver mo, pinagsabihin ng tao, ay tita, naglalaro ng basketball yung anak nyo, nagkasala siya ng pagsisinungaling. Yun po yung minsan, next week po. Pero kung kita talaga sa mga mata, pwede. James 4:11. Ano po ang bigat ng James 4:11? Do not speak against one another, brethren. Okay, pag-aralan natin ng konti. Next to it. Sa Grego, ang idea po nito ay, sa wikang Grego, yung sinabi dito ay katalaleo. Ako, medyo narapan ng konti. Pero pag-aralan natin. Sabihin ko, susundan nyo. Katalaleo. Katalaleo. Once again, katalaleo. Katalaleo. Mabilis. Katalaleo. 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 Amen. Okay. So, ano ibig sabihin ng katalaleo? Salitang Grego, ang ibig sabihin niyan ay minsan, yung even spirit ng katalaleo ay nagre-reflect sa number 3, slander. Number 4, libel. And number 5, false gossip. Bakit false gossip? Kasi merong true gossip.
May mga true gossip. Okay, yun yung ibig sabihin ng katalaleyo, mga salitang masasama, slander, paninirang puri, libel, ganun din, false gossip, ganun din, pero magkakaiba ng salita, magkakaiba ng definition, but isa yung intention, evil speech, katalaleyo. Ang ibig sabihin ng James 4:11, do not speak against one another. Hindi po tayo dapat nagsasalitaan ng masama sa isa't isa. Kahit ba karapat dapat siya magsalitaan eh. Diba? Hindi pa rin marapat. Bawal talaga yun. Yung false gossip, bakit false? Kasi meron true gossip. Halimbawa, kami ni Pastor, nag-uusap ng isang bagay na kami lang nakakalam. Ang ginawa ko, pinagsabi ko sa mga ibang kapatiran, at ibang kapatiran, kumalat ngayon sa mga hindi kapatiran. Yun yung true gossip. Yung tong chismis na katotohanan na kumalat ng kung saan-saan hanggang sa nagkaroon ng pakpak. Pero meron false gossip. Ang false gossip naman, talagang hindi naman totoo. Tapos pinagkalat, kami lang nakakala, pinagkalat, ayun, kasalanan po pati yun. True gossip, totoong gossip, at false gossip. Parehas na mali po yun. Okay. Levels ng lying. We can lie by, number 1 muna, silence. Pwede ka magsinungaling, tahimik ka lang. Si brother po, alam niya kung ano nangyari. Nung tinanong siya, nanahimik lang. It is considered lying. By silence. Support, di ba? Sa support, nangyayari yan. Maliwin. Kaya sa pamilya na lang, kinausap na yung anak. Ang sasabihin ha, kahit tayo lang nakakala. Silence means lying. Okay. Hindi naman lahat, pero we can lie by silence. Paano nagiging kasalanan ng silence? Kapag ka sinabihan ka o diniktahan ka, kaya nagdesisyon ka na sabihin ng yes, dapat, pero sinigit mo no, kaya dapat ang sagot mo ay no, ginawa mong yes. Silence, hindi ka nagsalita. Number 2, actions. Si Judas, para, sa akin, napakabala lang halik. Alam niyo sa mga Hudyo, banal yung halik dito. Yung beso-beso, kung tawagin natin sa panahon natin niya. Banal yun. Kaya hindi naman lahat ng lugar dapat i-apply yung Roma 16, di ba? Yung banal na halik. Hindi lahat, kasi may mga kultura tayo na lalo ng mga Pilipino, conservative, no? Hindi basta-basta. Shake hands, pwede na. Okay. So, ibig sabihin, yung paghalik, ang ginawa ni Judas, nalikan niya ang kanyang Panginoon, palatandaan, ito yung tatakpin nila ng mga Romano. Minsan, yung kasinungalingan ay sa pamamagitan ng action. Di ba? Number 3, lifestyle, hypocrisy. Maraming mga taong nabubuhay na may pagpapanggap. Panggap mayaman ko nung, panggap matalino ko nung, panggap, ano ba? Panggap mayaman. Pero pag ganyan mo, wala naman. Naman yun. Yun eh. Yung lifestyle ng hypocrisy or pagpapaybabaw. Hindi totoo, no? Hindi totoo. Yung Matthew chapter 7 verses 1 to 5, pag-aaralan natin yan ng detail, ano? Okay, ito po, pag-aaralan natin yan. Kasi may mga hatol na tama, may mga hatol na mali. Pag-aaralan natin, next week po. Malapit na tayo mga kapatid. Why do people lie? Bakit sila nagsisinungaling? Next week. What motivates to lie? Ito po yun. Ako, hindi ko alam kung bakit sila nagsisinungaling, pero alam ko ito po. Next week, para saktan yung isang tao. Tama, di ba? Maraming ganun tao. Number 2, para magkaroon ng benepisyo para sa sarili nila, kaya sila nagsisinungaling. Lalo na kung nagtatrabaho sa kumpanya. Magsisinungaling ka lang para magkaroon ka ng benepisyo. Number 3, to benefit others, gaya ng white lies. Ito, tututok tayo ng konti. Halimbawa, si pastor at ako ay magkaibigan. Tapos, kaya mag-decide nagnakaw ako. Nagpunta ako sa bahay niya. Kumpanyero, tago mo ako sa bahay mo. Tinahabol ako ng pulis, okay lang ba? Anong dapat natin gawin doon? Pero pa isa, pangalawang example ng white lies. Tawag dito, yung kita ko may sakit na cancer, hypertensive din siya, may sakit sa high blood. Sabi ng doktor sa akin, may cancer ang tita mo, kaya lang di natin dapat sabihin agad kasi baka mabigla.
matrigger yung high blood niya, baka ikapahamak pa niya. So, pag tinanong ako ng tita ko, ano yung dapat kong sabihin? Ano magiging sagot ninyo? Yung unang-unang ilustrasyon, nagtago, ako, hinabol ako ng pulis, sasabihin ba ni Pastor Toto na si Pastor Andy nagtago, nagnakaw ng bagay-bagay doon sa kapitbahay? Sasabihin ba, tatago niya ako? O hindi? Hindi. Okay, sinungaling na lang. Kaibigan ka eh. Ay. Ay, dito. Pasensya na po, extend lang ng konting sandali o oras ano po, para na maintindihan natin dito. Dito po, anong gagawin niyo? Sasabihin pa sa pulis? O tatago niya kung walang dumaan na Pastor Andy sa bahay? Tatago po. Tatago. Si Lida, tatago. Sino pa dito? Wala, dito, sa kanan ko. Sasabihin, oo. Negative and positive, no? Positive, negative. Okay. Yan, sinabi ko na, no? Okay, ganito ang sinasabi ng Biblia. Kapag tinagawa ko ni Pastor Toto, dahil kaibigan niya, kumahal niya, kaya ako mapahamak, pero totoo nagkamali ako, nagkasala na ako. Sa Biblia ba, pag tinagawa ko, at hindi sinabi totoo sa pulis, nagkasala ba si Pastor Toto? Nagkasala. Nagkasala ng pagsisinungaling. Opo. White lies. Maganda yung motibo niya, tama. Itago ako kasi kaibigan niya ako eh. Opo. Pero nagkasala ba siya sa absolute? Nagkasala. Nagkasala po siya. Ito sa tita ko, mahirap yun. So, okay na tayo doon, no? So, patang sa number 1 na illustration. Number 2, tita ko may cancer. Sabi ng doktor, huwag mo muna sasabihin. Kasi baka mag-trigger, hypertensive, high blood.